Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Makalipas ang mahigit 14 na taon, nakauwi na nga po sa Pilipinas ang nakulong na Pilipina sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Bago umalis sa Jakarta, nagpasalamat si Veloso sa lahat ng mga nag-asikaso sa kanyang pag-uwi. Ang kanyang mga huling araw sa Indonesia hanggang makauwi sa Pilipinas, binantayan ni Emil Sumangil at narito ang kanyang mainit na balita. Sa magulang mo. Sa lahat ng Go! Pilipinas. Maraming salamat po. Pangulo. Katuparan ng mahigit isang dekadang hiling at dalangin ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Si Mary Jane, naaresto at nakatulan ng bitay noong 2010 matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang maleta sa airport sa Yogyakarta. Giit niya noon, ipinabitbit lang ng kanyang recruiter ang maleta at hindi niya alam na may nakatago roong illegal na droga. Pareho pa rin yan sa sinasabi niya ngayon. Gusto ko na makalaya ako na clemency, walang sala. Okay, bakit? Go ahead. Sige. Kasi wala akong kasalanan. Pagdating sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta, pinirmahan na ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Natutong magsalita ng bahasa Indonesia si Mary Jane at iyon ang wikang ginamit niya sa press conference. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini. Di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Labis ang pasasalamat ni Mary Jane sa Indonesia na nagsilbi na raw na pangalawang tahanan niya. Aku cinta Indonesia. Kinanta pa ni Mary Jane ang bahagi ng Indonesian National Anthem. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikinwento ni Mary Jane na naging mabuti ang pagtrato sa kanya habang nakakulong sa Women's Penitentiary sa Yogyakarta. Semua baik, petugasnya baik, sesama WPP-nya baik, seluruhnya baik. Mereka mengusahakan supaya saya bisa pulang. Nalulungkot man sa pag-alis niya sa Indonesia, mas sabik daw siyang makasama na ang kanyang pamilya, lalo na ang dalawa niyang anak. Sedih juga. Tapi aku harus pulang karena saya punya keluarga di sana yang menunggu, anak-anak saya menunggu. Dan saya mau merayakan Natal di sana bersama keluarga. Matapos ang ilang oras sa himpapawid, muli nang nakatapak sa Pilipinas si Mary Jane. Bantay sarado siya ng mga tauhan ng Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation. Ang kanyang pamilya maagang naghintay sa NAIA Terminal 3 para salubungin siya. Pero papiyaw lang nilang nasilayan ng kaanak sa airport na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Bakit din nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Idiniretso na agad si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasabay ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas, iginiit ng Indonesian authorities na hindi na maaaring bumalik doon si Mary Jane dahil sa kanyang kaso. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong na nakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya. Detalye po tayo ng kanilang reunion sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, nasa Correctional Institution for Women na nga itong si Mary Jane Veloso matapos siyang bumalik sa bansa mula sa Indonesia kaninang umaga. Ang pagkikita ni Mary Jane ay sa pagkikita ni Mary Jane at ng kanyang mga anak ay hindi na napigilan ng mga bata na takbuhin ang ina na matagal nilang hindi nakapiling. Alam mo ba, Connie, na 1 taon pa lamang yung bunso nila at 6 years old yung panganay nung makulong itong si Mary Jane noong 2010 at nangyari ang eksenang yan sa loob ng Correctional Institution for Women at yun namang mga nanay at tatay at saka yung mga kapatid ay ganun din, tinakbo na yung kanilang anak ay dahil ito yung araw na kanilang pinakahihintay. Si Mary Jane naman ay walang pagsidla ng tuwa lalo pat nakita niya sa wakas ang kanyang mga anak, magulang at mga kapatid matapos ang halos 15 taong pagkakabilanggo sa Indonesia. Nagpaunlak ng panayam itong si Mary Jane at sinabi niya na hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nadarama sa mga panahong ito. Halos hindi siya tantana ng yakap at halik ng kanyang mga anak siyempre at naiiyak na hiniling ni Mary Jane na bigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag nitong si Mary Jane Veloso. Mary Jane, anong feeling? Nakabalik ka na, kasama mo yung mga bata. Napakasaya. Bakit? Ay, no, paano ba i-describe? Walang kapantayan na doon. Bakit? Ayon naman sa Department of Justice, nasa Pangulo siyempre, ang kapangyarihan kung magbibigay ito ng executive clemency pero hindi rin inaalis ng DOJ, Connie, na pwede rin siyang bigyan ng parol. Kailangan lamang daw niya na ma-meet yung 20 years na minimum na pagkakakulong at good conduct time allowance. Paliwanag ng Bucor, halos 15 years pa lamang na nakukulong itong si Mary Jane pero hindi pa naman kasama dyan yung good conduct time, o pwede pa namang idagdag dyan yung good conduct time allowance. Connie, ayon dun sa pamilya at dito sa Migrante International ay binigyan ng hanggang alas 12 ng tanghali ang pamilya nitong si Mary Jane para makapiling siya. At ang detalye ay meron muna siyang 5 days na quarantine. Matatapos yun sa bisperas ng Pasko, December 24. At bibigyan ng pagkakataon na makapagdiwang ng Pasko dito sa correctional yung mga bata at saka yung mga kamag-anak. Ayon dito kay Mark Daniel, yung panganay, ay plano nila na magkaroon sila ng exchange gift sa Pasko sa December 25 dito sa correctional, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesian government at sa iba pang nag-aasikaso para makabalik si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia na naging daan daw para mapauwi si Veloso. Tiniyak ng Pangulo na magsasanib puwersa ang iba't ibang ahensya sa bansa para sa kaligtasan ni Veloso. Pasintabi po sa mga nanananghalian, isang bagong silang na sanggol ang natagpo ang patay sa isang tambakan ng basura dyan po sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV pasado alas 5 ng madaling araw noong Sabado sa NHA Avenue sa Barangay de la Paz, Antipolo City, kita ang isang lalaking nangangalakal ng basura, bitbit ang isang baga at patuwid ng kalsada. Sa pagbalik niya sa tambak ng mga basura, kitang biglang napaantanda ng krus ang lalaki. Tumambad pala ang malamig na bangkay ng bagong silang na sanggol na nakakabit pa ang pusod. Nakita ko po yung isang bag dyan at binanong ko, binuhos ko. Hindi ko ininda yung amoy. Nakita ko isang daan. Kung maiisip ko, baka mayroong silver o ginto. Binalikan ko. Kinalkal ko ulit, nakita ko ulo. Ano yung manikin? Pangalawang pagkalkal pusod, sabi ko, Sus, Maria Josep. Agad na nagtawag ng ibang residente ang lalaki at saka humingi ng tulong sa barangay. Dumating din ang ilang tauhan ng Antipolo Police. Doon nga po nakita nila yung nasabing sanggol na nakabalot sa isang towel na kulay pula.
Ang nasabing sanggol ay kung makikita mo sa ay develop na talaga. Maaaring bagong panganak talaga ito na namatay lang, then tinapon ng walang pusong ina. Sobrang itim na po niya na wala na po yung mukha niya, hindi na makilala. Kasi sobrang maga na po niya. Patuloy ang investigasyon sa insidente ayon sa pulisya. At patuloy kaming nagkakandak ng backtracking ng mga CCTV footage para malaman, makita kung sino talaga yung aktual na nagtapon ng nasabing sanggol. Sa ganun ay mapanagot natin sa batas ang nasabing suspect natin na ito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, dulot ng bagyong Kirubin, kanselado ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Kasama riyan ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Catbalogan, Samar at Tacloban, Leyte. Gayun din sa Moncayo at Nabunturan, Davao de Oro. Suspendido rin po ang pasok sa Braulio E. Duhali, Carmen Panabo, Samal at Santo Tomas sa Davao del Norte. Pati na sa Caraga at Mati sa Davao Oriental. Sa Daram Samar naman, walang pasok ngayong Miyerkules ang lahat ng public schools doon. Shift naman muna sa blended learning modality ang lahat ng public at private schools sa Compostela, Davao de Oro. Mga kapuso, isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya ng Davao Oriental dahil sa Tropical Depression Kirubin. Sabi ng Pag-asa, asahan ang malalakas na ulan na may pagbugsong hangin doon sa mga susunod na oras. Antabayanan maya-maya ang 11 a.m. bulletin para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Kirubin, 195 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour. Inaasahang hihina agad ang bagyo. Tatawid po ito sa Mindanao, Sulusi at Palawan bilang low pressure area na lamang. Pero posible itong maging bagyo uli pagdating sa West Philippine Sea. Sa ngayon, maulan na sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon, Bicol Region, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Hanggang matitinding ulan naman ang posibleng maranasan sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Hindi lang po ang Bagyong Kirubin ang magpapaulan kundi maging ang shear line. Kaugnay pa rin sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas at pananatili niya sa Correctional Institution for Women, kausapin natin si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa iyong tagapakinig at manonood. Opo, hanggang ano oras po papayagang makasama ni Mary Jane Veloso yung kanyang pamilya dyan po sa Correctional Institution for Women? Hanggang alas 12. Lahat nga ng mga Bucor rules and protocols, we bent towards them, no, para mabigyan sila ng mahaba at malalimang pagkakataon na magkaroon ng family bonding. Yan po ay mula nung dumating siya doon, nagkaroon na siya ng access kaagad yung mga pamilya. Of course, kinuha muna initially yung pangalan niya para sa booking requirements. Pero maliban doon, pati yung kanyang abogado, si Attorney Edre Olalia, at saka pati na rin yung Gabriela representative na si Congresswoman Arlene Brosas. We made exceptions out of them kahit na normally sa mga Bucor protocols ay hindi dapat. Pero ito ay kaisa-isang pagkakataon naman na tayo ay dapat magkakaisa sa bagay na to. Of course, kasama po yung medical examination sa kanya, hindi ho ba? Kumusta po siya? Dahil pagdating niya rito, medyo may iniinda siya nasakit sa tiyan. Tama yan. Kasi nga, yun ang rason, Rafi, actually, kung bakit napaka-stricto ang ginawa naming sistema ng protection doon sa airport. Dahil una, security issues. Pangalawa,
may health concern siya dahil siya ay nagsusuka nung galing pa lang ng Indonesia. Ang rason kasi ay nag-travel siya from Yogyakarta Penitentiary papuntang Jakarta. 8 hours yun. Tapos dire-diretso and then transfer na kaagad the next day sa DFA natin and eventually sa Bucor. Kaya halos walang tulog yung tao. Ako mismo nakausap ko kanina pagkatapos ng press conference natin, linapitan ko siya at nagkataon naman ng nakakaintindi siya konti ng Ilocano, lalo na kasi yung tatay niya at yung nanay niya taga-Lapas, Tarlac daw sila. Kaya usap kami ng Ilocano din. Isa pong seguridad ni Mary Jane sa inaalala ng kanyang pamilya. Paano po ito titiyakin ng Bucor at DOJ? May mga active threat ho ba sa kanyang kaligtasan? We cannot discount that, Rafi, no? And that's precisely the reason why we made sure na very strict ang security protocols doon sa airport pa lamang. Wala nga sa sa Indonesia, ang daming nagbabalyahan ng mga media kaya baka nga nasaktan siya or what. Kaya inavoid din namin yun para ipakita din natin na tayo, mga Pilipino, kaya nating maging professional at ayon sa protocol sa pag-handle ng mga ganitong high-profile cases na ganito. Nabanggit niyo po, nakausap niyo itong si Mary Jane. Kumusta na po siya ngayon? Nung talagang wala na yung media, wala na yung crowd. Kumusta po siya doon sa loob ng piitan? Binibiro ko nga siya, malinis. Okay siya, wala siyang problema. Maganda. At pagkatapos noon, pinayagan namin siyang makaharap pati yung mga media. Dinala namin yung mga kasamahan ninyo sa media, Rafi, doon sa mismong detention area niya para makuhanan nila mismo ng picture at doon nga sila nag-akapan ng mga pamilya. Although earlier on, nagkaroon na sila ng pagkakataon na magbabanding din sa isang kwarto doon. But ito, sa harap ngayon ng media, hinayaan namin silang makausap pati ni Mary Jane at natanong nga siya, nakita ko sa mga footage ninyo, nandun kami kanina din, nung habang tinatanong ng mga media, direkta si Mary Jane. Meron na po bang detalye kung pagkatapos ng kanyang quarantine, sino yung mga makakasama niya doon sa selda? Mag-isa lang po ba siya? Ano yung magiging disposition niya after ng kanyang quarantine? May 2 months kasi na parang i-check muna yan nung lahat-lahat. Kasi yan ang protocol ng Bucor. Sundan ho natin lahat ng protocols na yan. Kaya nga meron ding 5 days na quarantine. Kasi titignan natin, kasi galing siya sa ibang bansa, under our Bureau of Quarantine Requirements, tignan natin kung meron siyang, alam mo na, mga dalang, kailangan lang nating protektahan din yung mga ibang kasamahan niya doon. Pero doon sa issue ng security, kasi nga, nandun din yung Sergio, no? Yung trafficker na convict na ng life imprisonment. Ang sabi na inatasan namin at direkta namin mismo ang Bucor through Director General Greg Katapang na siguraduhin na safe itong si Mary Jane at dapat hindi magkasama at magkahalubilo yan. Kung kinakailangan, ilipat yung isa, ilipat si Sergio sa ibang correctional facility para hindi sila magkasama. Okay. So pero wala po kayo nakikita namang banta. Ngayong magkasama nga sila doon, of course, alam natin, may mga bata-bata system dyan. Wala naman po kayo nakikitang ganito so far, ngayon at dumating na dyan si Mary Jane? Wala naman, pero ganun pa man, we can never be too sure, no? Kaya ang instruction namin kay DG Katapang, siguraduhin niya at pag-ibayuhin na yung security procedures ay nandyan sa lahat. Meron po ba tayong impormasyon kung may hinihinging kondisyon yung Indonesia kapalit ng pag-uwi po ni Mary Jane? Wala, kasi ako mismo ang pumirma nung agreement na yon, Rafi, no? Okay. Nung sa Indonesia, ang kondisyon lang na nandun ay yung reciprocity na tinatawag na kung may pagkakataon sa darating na panahon na manghingi din ng parehas na request ang Indonesia ay titibangin natin ng mainam itong ginawa nilang napakagandang regalo sa ating bansa at sa ating sa pamilya ng Veloso. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at magandang hapon sa lahat. Si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Para naman sa mga kapuso nating mamimili na ng panghanda sa Noche Buena, ito po ang presyo ng ilang sangkap ayon
sa Department of Trade and Industry. Ang ham nasa 170 hanggang mahigit 928 pesos, depende syempre sa laki at brand. Nasa 210 hanggang 445 pesos naman ang queso de bola. Halos 62 pesos hanggang mahigit 302 pesos ang fruit cocktail. Mahigit 56 pesos hanggang 310 pesos naman ang keso. Mahigit 20 pesos hanggang halos 246 pesos ang mayonnaise. 36 pesos and 50 centavos hanggang 72 pesos naman ang all-purpose cream. 27 hanggang mahigit 263 pesos ang sandwich spread. 32 hanggang 114 pesos ang pasta o spaghetti. Mahigit 30 pesos hanggang mahigit 126 pesos ang elbow macaroni. 16 pesos and 50 centavos hanggang halos 93 pesos ang tomato sauce. Ang salad macaroni nasa 36 hanggang mahigit 126 pesos, habang mahigit 28 pesos hanggang 103 pesos naman ang presyo ng spaghetti sauce. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. At kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. May kobrang natagpuan sa isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Sa Balanga, Bataan naman, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa salpukan ng SUV at van. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Wasak ang harapan ng SUV na yan matapos nitong makasalpukan ng isang van sa Balanga, Bataan. Dumiretso sa puno ang van hanggang sa mayupi ang gilid nito at matanggal ang windshield. Isinugod sa magkaibang ospital ang mga sakay ng dalawang sasakyan. Idineklarang dead on arrival ang driver ng van. Sugatan naman ang driver at isang pasahero ng SUV. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Natagpuan ang isang kobra sa loob ng isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Kwento ng may-ari ng bahay, nagkuhugas ng pinggan ng isang residente roon nang makita ang ahas na nasa 5 talampakan daw ang haba. Humingi sila ng tulong sa barangay pero hindi na nila ito naabutan doon. Hindi raw ito ang unang beses na may nakitang ahas sa lugar, lalo't napaliligiran ng taniman ang subdivision. Sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, patuloy ang kampanya kontra boga ng mga Aldan Police sa Pangasinan. Sa nakaraang 2 linggo, 20 boga na ang kanilang nakumpiska. Karamihan daw, kabataan ang gumagamit. Ipinagbabawal ito roon dahil itinuturing nila itong mapanganib. Posible raw kasi itong magdulot ng pinsala sa mata o mukha. Nakakabulabog din daw ito sa mga residente. Bukod sa boga, kinukumpiska rin ng pulisya ang mga maiingay na tambutso o illegal pipes. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Sarat, Ilocos Norte naman, patay ang isang motorcycle rider matapos na maaksidente. Base sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng rider at dump truck ang magkabilang direksyon ng kalsada sa Barangay San Miguel. Umagaw ng linya ang motorsiklo at bumangga sa truck. Sa tindi ng pagbangga, tumilapon ng rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng truck na naharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Sumagot na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa counter-affidavit ng isa sa mga inireklamo niya. Kaugnay po yan sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong Hunyo. Giit ng dating Pangulo laban sa kontra-salaysay nooy PNP Directorate for Operations Head, Police Major General Ronald Lee. May pananagutan si Lee sa mga nangyari noon kahit wala siya mismo sa compound at kahit hindi siya ang nagpatupad ng pagsisilbi ng warrant. Hindi rin daw porket may warrant of arrest na hawak ang pulisya ay pwede na nilang pasukin kaagad ang compound ng KOJC. Dati nang itinanggi ni Lee at iba pang mga akusado ang mga paratang ni Duterte na tumatayong administrator ng mga property ng KOJC. Wednesday latest na mga mare at pare. Muli nating baka kasama ang paborito nating Gen Z barkada. Babalik kasi for its second season ang Kapuso youth-oriented series na Maka. Inanunsya ng show sa isang social media post featuring ang Yellow School Bus, Season 2,
at date na January 25, 2025. Produced ang hit series ng GMA Public Affairs. Sa December 21 naman, mapapanood na on its new time slot ang Saturday Night Habit na Pipito Manaloto. 7:15 p.m. na ang paghahatid ng good vibes ng award-winning Kapuso family sitcom. Bumigay ang tulay na yan nagawa sa Kawayan dahil sa rumaragas ang tubig sa ilog sa Caraga, Davao Oriental. Napakapit sa bato ang isang lalaki na tumutulong sa dalawang estudyante na makatawid. Ang isa sa mga estudyante napakapit sa Kawayan, habang ang isa tuluyang tinangay ng rumaragas ang tubig. Mabuti na lamang at napadpad po siya sa mababaw na bahagi ng ilog kaya nailigtas siya agad. Kwento ng isa nilang guro, papasok na sana sila ng paaralan nang mangyari ang insidente. Kasama raw nila ang mga estudyante at iba pang guro nang biglang lumakas ang ragasan ng tubig habang tumatawid sila. Hiling nilang malagyan ng maayos na tulay ang ilog para sa kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Nang dahil umano sa selo, sinaksak ng isang construction worker ang isang pulis sa Oton, Iloilo. Sa Davao City naman, patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang rider matapos umemplang minamaneyong motorsiklo sa Coastal Road, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, papunta sana ng Talomo Road ang biktima. Pagdating malapit sa Connector Bridge, nawalan nito ng kontrol sa motorsiklo. Tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Binawian ng buhay ang isang pulis sa Oton, Iloilo matapos saksakin ng construction worker. Base sa investigasyon ng pulisya, umiinom ang construction worker at kaibigan niya sa isang tindahan. Dumating at may binili ang pulis. Maya-maya pa, biglang tumayo ang sospek at sinaksak ang pulis. Nabaril naman ng pulis ang sospek. Batay sa investigasyon, may kursunadang iisang babae ang pulis at ang construction worker. Basta sa amon nga pag-imbestigar, si Staff Sergeant Doga Lagaw, dabla permisa, no? Sa yes. Oh. Siguro sir sa pagpangimon ng aton nga sir, posible nga motibo. Parehong dayo sa lugar ang biktima at sospek. Ginagamot sa ospital ang sospek na mahaharap sa karampatang reklamo. Walang pahayag ang pamilya ng biktima. Posibleng magpasko sa kulungan ng isang lalaki sa Cebu City matapos umamin sa pananaksak sa alagang aso na kapitbahay. Kwento niya, hinabol siya at tinatahulan ng aso habang papauwi siya kaya nasaksak niya ito. Sa galit umano ng sospek, napagbalingan din niya ang isang manok at nasaksak din. Namatay ang manok habang sugatan naman sa tagiliran ang aso. Ang sospek, nakainom din daw ng alak nang mangyari ang krimen. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang sospek. Noy, mangayo lang sa kung magpasaylo ni. Kahit kayo sa presuhan gud, pagpasko ta. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 4 na pasahero matapos magkasalpukan ng isang van at pick-up sa bahagi ng National Highway sa Lagindingan, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver ng van sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada at nabangga ang pick-up. Isinugod ang mga biktima sa iba't ibang ospital, ngunit 4 sa kanila ang binawian ng buhay. 13 naman ang sugatan. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa driver ng van. Wala siyang pahayag. Kidlat in Action, ang isa sa maraming aabangan sa upcoming Kapuso serye na mga batang riles. Behind the scene pa lang ng taping, action-packed na agad ang eksena ng karakter ni Miguel Tan Felix na si Kidlat. Karipas ang takbo niya sa loob ng tren with matching fight scene pa. Kasama niyang bibida sa serye sina Antonio Vinzon as Dagul, Rahil Birria as Sig, Bruce Roland as Matos at si Kokoy De Santos bilang Kulot.
Mapapanood na ang mga batang release sa January 2025. Kasama yan sa mga dekalibreng ihahatid ng GMA Network bilang bahagi ng 75th year anniversary. Sa Sabado na ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2024. Alas 2 ng hapon magsisimula ang parada sa Maynila. Tampok dyan ang mga dinisenyong floats ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF. Ang ruta niyan magsisimula sa Kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street hanggang sa Manila Central Post Office. Dadaan din ang Parade of Stars sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila, gaya sa Recto at Taft Avenue. Kasama sa mga pelikulang mapapanood ngayong taon sa MMFF, ang GMA Pictures at GMA Public Affairs entry na Green Bones. Pinapayuhan naman ng mga motorista na umiwas sa mga nasabing kalsada o maghanap ng alternatibong ruta. Nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, nagsagawa ng inspeksyon ng PNP, Provincial Government ng Bulacan, at iba pang ahensya ng pamahalaan sa ilang tindahan ng paputok dito sa Bukawi. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo ngayong tumataas daw ang bentahan. Sabi ng mga manufacturers at retailers, napansin nila na mataas ang benta ng paputok at pailaw pagpasok ng Disyembre. 20% raw na mas mataas ito kumpara noong mga nakaraang taon. Ito ay sa kabila raw ng mga hamon sa industriya ng paputok tulad ng online selling at pagdagsa ng mga smuggled na produkto. Tiniyak naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na isa sa kanilang mga tinututukan ang online na bentahan ng paputok na mahigpit daw na ipinagbabawal. Ito ay para na rin daw maprotektahan ang industriya ng paputok. Dahil naman sa magdami ng smuggled na paputok, napilitan daw na magbaba ng 30% ang mga local manufacturers para makasabay daw sa mas mura na bentahan ng mga illegal na kompetisyon. May mga bago namang binabantayan na illegal na paputok ang mga otoridad. Kabilang dito yung mga naglalakihang Goodbye Chismosa, mga paputok na kinuha ang pangalan sa mga nagdaang malalakas na bagyo gaya ng Christine, Karina at Pepito. Payo ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili, tangkilikin lang ang mga legal. Kabilang daw sa mga dapat hanapin para masiguro ang kalidad ay ang Philippine Standard Mark na nakadikit sa mga produkto. Yan ang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Tagumpay raw ang rotation and reprovisioning o RORO mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Bahagi ng RORO mission nitong December 3 hanggang December 14 ang pamamahagi ng Noche Buena packages sa mga sundalong nakadestino roon. Ayon sa AFP, mataas ang moral ng mga sundalo kahit magpapasko silang malayo sa kanilang mga pamilya. Bagaman may namata ang Chinese Navy warship sa Ayungin Shoal, hindi naman ito nakialam sa RORO mission. Sabi ng China Coast Guard, alam at may pahintulot nila ang naturang misyon. Giit naman ng AFP, sovereign nation ng Pilipinas kaya hindi nila kailangang magpaalam sa anumang bansa para sa mga aktibidad nila sa West Philippine Sea. Mahigit 100,000 piso ang nalimas mula sa mga makinang ginagamit sa e-money transfer sa Quezon City. Ang paliwanag ng 3 na arestong suspect sa balitang hatid ni Nico Wahe. Madaling araw noong December 12, nakunan ng CCTV ang pag-alis ng mga lalaking ito na galing sa isang self-service electronic money transfer na nasa labas ng convenience store sa Barangay North Fairview, Quezon City. Sakay ng 2 motorsiklo, bumiyahe ang 3. Pero yung pala, pinuwersa nilang buksan ang makina para malimas ang pera. Inireport ito sa mga pulis kaya binantayan ng iba pang machine sa lugar na pwedeng targetin ng grupo. Possible na merong ulit na mangyari. Since scenario, the situation is very accommodating sa pagnakaw kasi wala nga nagbabantay. CCTV lang din. Hindi nagkamali ang mga pulis. December 14 nang mamataan ulit ang mga suspect na nasa isa pang branch sa Dollar Street sa parehong barangay. Pinasok muli ang kinalalagyan ng machine, pinatay ang ilaw, saka ginawa ang pagnanakaw. Ayon sa QCPD Police Station 5, nasa 120,000 pesos ang nalimas ng grupo sa 2 branch. Sa pagbabacktrack ng mga pulis, natunto ng tinitirhan nila. Yung nahuli namin 3, tiga dito sa Quezon City, and the other one is
Caloocan somewhere in Caloocan. So nakipag-coordinate kami sa Chief of Police ng Caloocan na magkakaroon kami ng hot pursuit pa doon sa follow-up. Naaresto ang 3 sospek. Ang isa pa nilang kasabwat na minor de edad ng taga Caloocan, hawak na raw ng DSWD. Opo, kami po yun. Pero lang ang kahirapan ng buhay. Pangalala, pampasko lang sana. Oo. Kaya lang po ng kahirapan, sir. Maharap sa reklamong robbery ang 3. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang linggo bago ang Pasko, dumarami na ang bumibili at nagpapareserve ng lechong baboy. Gaya nilang sa tindahang ito sa Dagupan, Pangasinan. Araw-araw na raw silang may order at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na araw. Mababa kasi ang presyo ng lechon ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kung dati umaabot ng 9,000 hanggang 20,000 pesos ang isang lechon depende sa timbang, nasa 7,500 hanggang 15,000 pesos lang ito ngayon. Kung hindi naman pasok sa budget ang buong lechon para sa Noche Buena, makakabili pa rin niya ng hanggang 700 hanggang 800 pesos per kilo. Sa ngayon, walang nakikitang problema ang SINAG sa supply ng baboy ngayong holiday season. Bukod kasi sa inaangkat ng mga baboy mula sa Bicol, marami ring supply sa mga piggery sa Pangasinan. Nagpasa ng reply affidavit si Rita Daniela para sa kontrasalaysay ni Archie Alemania sa reklamong acts of lasciviousness. Pinunumpaan kahapon ni Daniela ang mga sagot niya sa Hall of Justice ng Bacoor, Cavite. Ipinunto ng kampo ng aktres ang ilang bahagi ng counter affidavit ni Alemania na anyay tila pag-amin sa kanyang ginawa. Higit daw kasi sa denial, tila naging affirmation pa ng kanilang reklamo ang inihaing counter affidavit ni Alemania noong nakaraang linggo. Hindi dumalo kahapon ang aktor at abogado niya at tanging representative lang ang kumuha ng kopya ng reply affidavit. Si Daniela unti-unti na raw nakakabangon sa mga nangyari. Pero hanggat maaari ay ayaw niyang makaharap sa pagdinig si Archie. Because what happened was very traumatic for me and honestly po, I really don't know how will I feel if I see him again. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Kerubin. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Miss Connie, at sa ating mga taga-subaybay. Ano na po ang update sa lokasyon ng bagyong Kerubin at gaano na po ito kalakas? Puring namataan yung sentro ni Bagyong Kerubin kaninang alas 10 ng umaga sa layong 195 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Isa pa rin isang tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw north-northeastward sa bilis sa 10 kilometers per hour. At as of 11 a.m. today, may signal number 1 tayo nakataas dito sa lalawigan ng Surigao del Sur, Miss Connie. I see. At gaano ho katindi ang ulan at hanging dala nitong bagyong Kerubin? So ito pong mga areas under wind signal number 1, itong lalawigan ng Surigao del Sur, posible tayong makaranas dyan ng mga pagbukso ng hangin na dala ni Kerubin. In terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas sa pag-ulan, pinakamaapektuhan ng bagyo ang mga rehiyon ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya yung mga areas dito, itong mga lalawigan dito, maghanda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan nating mararanasan. At inaasahan pa ho ba nating lalakas pa at magiging tropical storm itong bagyong Kerubin? Base po sa ating latest forecast track and intensity outlook, inaasahan natin yung patuloy na paghina nitong si Kerubin. So, di naman natin ito nakikitaan ng senyales ng paglakas pa. Actually, inaasahan natin na within the next 24 hours, hihina na lamang ito bilang isang low pressure area. Pero gayon pa man, kailan po natin bigyang diin na kahit low pressure area na lamang ito, posible para ito magdulot ng mga malalakas na pag-ulan, especially sa eastern section ng Visayas and Mindanao. At base po sa inyong forecast, anong panahon ang aasahan po natin sa araw ng Pasko naman? Well, may kalayuan pa po no yung araw ng Pasko, so more than, around a week pa po ito. Pero base po sa ating pagtaya, inaasahan natin itong mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas.
dulot yan ng Shirley na yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Wala po tayong nakikitang bagyo sa paligid-ligid o LPA pa, bukod dito kay Kerubin? As of now, bukod po dito sa Bagyong Kerubin, wala naman po tayong binabantayang low pressure Alright. area o anumang sama ng panahon sa vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Update tayo sa pagdala kay Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, bilang bahagi nga ng protocol ng Bureau of Corrections ay kinailangang sumailalim sa mugshot at booking procedures itong si Mary Jane Veloso ngayong siya ay nasa kustodiya na ng Pilipinas. 2 Bureau personnel ang nakita nating umalalay kay Veloso sa pagkuha ng kanyang fingerprints. At nang matapos, humarap siya sa mga member ng media at inangat ang kanyang mga braso para ipakita ang ink sa kanyang mga kamay. Bago ito ay nagkaroon ng pagkakataon si Mary Jane na kumain ng adobo at iba pang ulam habang nasa holding room ng Bucor. Nakatulong ito, Rafi, para maibsan ang matinding kilo na kanya daw naranasan mula pa lang ito'y nasa Indonesia. Ayon kay DOJ Yusek Vasquez, mahigit 8 oras ang pinagsamang land at air travel ni Mary Jane, kaya nauwi ito sa matinding pagod at pagkahilo. Kasama na rin daw dito, Rafi, ang kanyang matinding excitement na makita na rin sa wakas ang kanyang mga mahal sa buhay. Ipinasilip din sa media ang bungad na magiging kwarto ni Mary Jane. Ito raw ang dating naging kulungan ni Cassandra Ong na may isang kama at sariling banyo. At yung manalites mula rito sa Mandaluyong, balik sa iyo, Rafi. John, sabi ni Yusek Vasquez sa atin kanina, hanggang alas 12 lang ng tanghali papayagan yung pamilya Veloso na makasama si Mary Jane. Nakikita mo na ba kung naghahanda na silang umalis? Sa ating vantage point, no, Rafi, no, medyo may kalayuan yung lugar kung saan naroon ngayon itong sila Mary Jane at kanyang mga kaanak. Pero inaasahan nga natin, Rafi, na susunod nito itong oras na kanya binigay at para mahaba-haba na rin actually yung pagkakataon magkasama sila. At sinasabi nga na gusto nilang masimulan agad kasi, Rafi, yung quarantine period dahil bibilang ng 5 araw para magkaroon ng pagkakataon na madalaw itong si Mary Jane at sakto ay maaaring pumatak ito sa bispiras ng Pasko. Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 6 na iba pang kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa kaugnay sa Coco Levy Fund. Tungkol yan sa paggasta umano ng dating Pangulo at dating First Lady, kasama ang namayapang business tycoon na si Dandingco Wangco sa perang nakalap sa pamamagitan ng Coconut Investment Act na para sana sa pagdevelop ng coconut industry sa bansa. Ginamit umano ng dating Pangulo at dating First Lady ang pera para bumuo at mag-operate ng mga kumpanya. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court, binasura ang mga kaso dahil sa inordinate delay o matagal na pagkakaantala. Hindi raw nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang mga prosecutors sa loob ng mahigit 20 taon. Kasunod din daw ito ng pagkakabasura sa Korte Suprema noong 2021 ng mga parehong kaso laban kay Wangco. Nitong December 6, ibinasura din ng Sandigan Bayan ang 2 iba pang kaso laban sa mag-asawang Marcos Sr., Wangco, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa kaugnay rin ng Coco Levy Fund. Ito ang GMA Regional TV News. Nagkarambola ang 2 sasakyan at isang motorsiklo sa National Highway na sakop ng Barangay Dayap sa Kalawan, Laguna. Batay sa investigasyon, nagpagewang-gewang ang isang pampasaherong jeep dahil umano sa madulas na daan kasunod ng pag-ulan. Bumaligtad ito hanggang sa tumama sa mga kasalubong na MPV at motorsiklo. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapang bahagi ng jeep at MPV. 13 sugatan na agad isinugod sa ospital. Patuloy pa investigasyon para malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Patay ang 2 estudyante matapos malunod sa Aganan River sa Pavia, Iloilo. Ayon sa isang opisyal ng eskwelahan, lumabas para mag-lunch break ang grade 7 students pero hindi na nakabalik. Sa investigasyon ng pulisya, naligo sa ilog ang mga binatilyo kasama ang 2 iba pa. Hindi na raw nakaahon ang 13 anyos na sina Francis at alias Nonoy.
Enjoy rin ba kayo sa panonood ng reaction video sa mga nakapasa sa licensure at bar exams? Abay, kahit hindi ka mag-anak, mapapaluha ka talaga minsan. Heto ang viral video ng isang pamilya from Salay, Misamis Oriental. Yon ang talon, sigaw na hinaluan pa ng tears of joy ng pamilya Flores. Ang kanila palang kuya, Al Edward, pasado sa bar. Pati si tita na nagsasampay sa labas, walang mapagsidla ng saya. Si Al Edward ramdam din ang celebration ng kanyang family kahit sa video call lang. Ang video, 1.7 million na ang views. Congrats, Al Edward, pati na rin sa iyong pamilya na trending! At sa lahat ng mga nakapasa. Yes, lahat ng mga bagong abogado. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 7 araw na lang, akalain nyo yan. Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.